Kung talagang may binabalak si Lingayan o ang kanyang mga anak laban sa akin, sila'y hindi magtatagumpay! At itutuloy ko ang pakikipag-isang dibdib ko kay Lingayan. Tungod-tungod tagaan! Tungod-tungod tagaan! Isang uri ng sumpa. At sino mang bigkasan nito ay malalagay sa tiyak na kapahamakan. Hindi ko matatanggap si Bagani bilang isang kapanalig. Kung nais mong magkasundo tayong muli, iwasan mo na si Bagani. Ano ba ang sadya niyo sa puot ng yumaong Raha Manggubat? Meron kaming isusuplong na kanilang kaaway. Isang babaeng inaakala nilang pumanaw na. Ito ba ang babaeng nais ninyong muling maging hara? Isa siyang babaeng hindi tunay na nagmahal sa kanyang pana. Ito na ang huling araw ng panghahamak mo sa akin. Sapagkat kapag ako ay naging harang muli, ay ikaw ang una kong parurusahan sa mga kasalanan mong ginawa. Ito na yung katapusan. Pinangalagaan muli tayo ni Omble. Sapagkat mabilis nating nagapi ang mga kaaway na tigalabas. Ngunit dahil doon, ay naisumpa ng mga kaaway ang puok nating tinitirhan. Sapagkat ang kanilang mga katawan ay dito na rin pumanaw. Kailangan natin lisanin ang puod na ito upang hindi tayo dulutan ng umagad. Saan na naman tayo patutungo, Ama? Pahilaga tayo. Lilisan tayo ngayon din. Ipabatid sa inyong mga angkan. Ngunit Pinunong Pasaka, ang ating puod ang pinakamayaman na lupa. Subalit, sinumpa na ang lupain ito. Huwag kayong mag-alala. Ipalilibing natin ang mga bangkay ng mga namatay malayo rito upang hindi tayo gambalain ng mga mapanirang kalag. Magdadasal din ako sa mga diwata upang paalisin ang sumpa dito. Ngunit kung hindi tayo lilikas, ay tiyak muli tayo lulusubin ng mga kaaway. Puntahan natin sila sa kanilang banwa at sila'y lipulin. Nang sa gayon, wala nang maglakas loob na sugurin tayo dito. Sumasang-ayon ako. Paglusob ang inutang nila, paglusob ang makukuha nila. Magsihanda kayo! Tiyakin ninyo na mapagkakatiwalaan ang inyong hihikayatin. Mahalagang masidhi ang kanilang pagnanasang pabagsakin ang kasulukuyang pamunuan. Gawin niyo ito yung natahimik, na maingat. Nais ko na sa ating susunod na pagpupulong ay marami na tayong kakampi. At kailan ang susunod nating pagpupulong, Ginoo? Sa gabi ng pakikipag-isang dibdib ng aking Iloy, kay Angaway, doon magaganap ang ating susunod na pagpupulong. Patnubayan kayo ng ating laon upang dalhin kayo sa tamang taong ating magiging kakampi. Sandali lamang, mahal na Pusaka. May nais ako ipabatid. Salita ka, Maya. Sa aming banwa ay talamak din ang pangangayaw. Kaya't hindi ko minumungkahi na sa bawat pagkakamali, paghihiganti ang inyong papalit. Maubos ang inyong lahi. Hindi ka sumasang-ayon sa aming binabalak. Ang tanging minumungkahi ko lamang ay, bakit hindi kayo makipagtalastasan sa mga kaaway? Natutunan na namin sa aming kasaysayan na kahit kailan, hindi mapagkatiwalaan ang hindi namin kalahi. At kahit mangako pa ang mga kaaway na itigil nilang paghiganti, gaano kami katiyak na tunay nilang tatanggapin ang kasunduan? Hindi nila susundin yon. Sapagkat ang pakikipagkasundo sa isang kaaway ay tila pakikipag-usap sa isang hayop na handang sumagpang. Naway, naliwanagan ka na, Amaya. Kung taliwas pa rin ang iyong paniniwala, hindi ka namin masisisi. Maiwan ka na lamang dito upang magturo ng mga paslit. Hindi. Sapagkat sasama ako. Mainam. Kung gayon ay umuwi ka na. Kunin mo na ang iyong sandata. Nakahanda na ang iyong makakain. Anong nangyayari sa'yo? Si Lingayan. Pinagbantaan niya ako kanina. Malakas ang loob niyang kumalaban sa akin ngayon. Sapagkat alam niyang magiging hara siyang muli. Marahil ay hindi niya gagawin yun kung wala kang masamang ginawa sa kanya. Hindi ko na nais makasugat pa ang kampilan na ito sa mga taong wala namang pagkakasala sa akin.
Sang-ayon ako sa iyong pahayag, Amaya. Ngunit hindi mo naman ganun kadali mababago ang paniniwala ng mga tao rito. Ang ipinagtataka ko lamang, bakit pumayag ka sumama sa paglusob? Gayong natitiyak ko na hindi mo naman may iwasan ipagtanggol ang iyong sarili at makapas lang ng tao roon. Mag-ingat ka, Lamitan. Nanunumbalik na ang kapangyarihan ni Lingayan, kaya't huwag mo na siyang pakialaman. Hindi! Ang pagbabalik niya sa matayog na katayuan ang siyang magpapabagsak sa aking muli. At hindi mangyayari yon, Mantal. Sapagkat titiyakin ko na hindi makakadalo si Lingayan sa araw ng kanyang pakikipag-isang tip-tip sa Raha. Ano ang iyong binabalak? Hindi ako makikipagsagupaan sa kanila. Nandun ako upang mamagitan sa hidwaan nila. Kung walang nais makipagkasundo, ako ang gagawa nun. Mapanganib ang iyong gagawin sa gitna ng labanan. Natitiyak mo ba na tatagumpay ka? Tama yung sinambit. Mahirap talaga ang aking gagawin. Ngunit sana'y patnubayan ako ng mahal na laon sa aking gagawin. Kailangan kong simulan ito, Ahak, upang matigil na walang katapusang away sa lupain ito. Silay, ikaw ang aking sadya. Ibig kong itanong sa'yo kung meron kang alam na halamang nakakalason na madaling kikitil ang buhay ng tao. May ganong halamang diyan, Lamitan. Magaling kung ganon. Saan matatagpuan ito? Bakit nais ninyong malaman kung saan matatagpuan ng halamang nakalalason? Huwag ka nang magtanong sila kung ayaw mong madamay. Ikuha mo na lamang ako ng halamang may lason. Ngayon din. Hintayin natin sila makatulog. At saka ako'y bibigay ang hudyat ng ating pagsalakay. Amaya! 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 Magandang gabi sa inyong lahat. Narito kami upang makipagkasundo sa inyo. Huwag kang kikilos tayo. Hanggat hindi ko sinasabi. Nais kong makausap ang inyong pinuno. Ako ang kanilang pinuno. Maayong gabi sa'yo. Nais ko lamang ipapatid sa'yo na sumugod sa aming banwa ang inyong mga kasamahan. Sa kasamaang palad, napastang sila. Kung ganun, wala na tayong pag-uusapan pa. Sugurin mo! Sandali lamang. Napakarami namin. At napakabilis namin kayo magagapi. Kaya hinihiling ko sa'yo. Itigil na natin ito. Itigil niyo na pakikipag-iganti sa isa't isa. Tama na ang lahat ng ito. Hindi kami matatahimik hanggang hindi kami nakakapaghiganti. Sugod! Tama na! Tigil kayo! Tama na! Tama na! Ayaw! Hinihiling ko sa'yo na tama na, Dayaw. Bilang pagtayo ng utang na loob sa pagligtas ko sa buhay mo. At ikaw rin. Niligtas ko rin ang buhay mo. Ikaw lamang makakapagpahinto sa kanila. Mga kasama, ibabagin yung sandata. Itigil na natin ito! Ang tanging hiling ko lang sa'yo, itigil na natin ang pakikipagsagupang ito. Itigil na natin ang paghihiganti. Mangako kayo sa akin. Nangangako ako sa'yo, Amaya. Gayon din sa'yo, Dayaw. Diyan, Lamitan. Silay, Ito ang bungang nakalalason. Ngunit hindi mo maaaring hawakan yan kung may sugat ang iyong palad.
Hanggat mabilis na humahalo ang katas nito sa sugat na maaaring ikapanghina ng tibok ng puso hanggang sa ito'y tuluyan na lamang tumigil. Ito rin ang ginagamit na laso na ipinapahid sa dulo ng pana. Nang sino man tulusin ang panang yaon ay agad na humahalo ito sa sugat. Na siyang ikamamatay ng taong yaon. Mabisa kung gano'n. Amaya, bakit tayo magtitiwala? Kung gano'ng hindi natin lubusang kilala ang kanila lahi. Kailangan natin magtiwala sa kanya. Sapagkat kung hindi, hindi matitigil ang karahasang ito. Kayo na rin ang nagturo sa akin kung anong binigay mo siyang aanihin. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Kinalulugod ko na makilala ka. Salamat. Tayo na. Tayo na! Sa tingin niyo ba tutupad sila sa kanilang mga pangako? Hibang na kayo. Hindi niyo na sila dapat inahayaan pang mabuhay. Nandun na kayo upang lubusan ng maubos ang mga kaaway natin. Ngunit anong ginawa ninyo? Binigyan ninyo sila ng pagkakataong para lusobin tayo muli. Hindi ka na dapat sumama, Amaya. Wala kang tulong na naidulot sa kanila. Mahal na pusaka. Hindi ba dapat ikatuwa mong narito kami at buhay pa? Kung hindi ako namagitan, marahil ninanangis ka ngayon kay Dayaw. Tama ang kanyang tinuran, Ama. Ngunit nangangamba pa rin ako na maaari pa rin silang lumusob sa atin. Natitiyak kong tutuparin nila ang aming kasunduan. Nakalilimutan nila ang paghihiganti at hindi na muling susugod dito. Na siyang dapat maganap. Dahil kung hindi, ikaw ang mananagot sa lahat na mapapaslang at masusugatan sa aming banwa sa sandaling lumusob sila uli. Dalang, maaari mo bang dalhin ito kay Haralingayan? Ipabatid mo sa kanya na handog yan ang ating kapunuan. Susunod. Dagang salamat, Dalang. Bayang Alunsina, maaari niyo ba akong samahan sa balay ng Hara? Natupad ng iyong nais diyan lamitan. Nagtungo na si Dalang sa Hara. Dala ang mga bungang kahoy. Mainam kung gano'n. Narito ang iyong kabayaran sa pagsunod sa aking utos. Dagang salamat diyan lamitan. Batid ko, unti-unti na rin yayakapin ng mga taga rito ang iyong nasimulan, Amaya. Na maaaring madaan sa maayos na usapan ng lahat upang sila'y maging mapayapa. Mararanasan na rin nilang kumain at uminom ng tubig ng walang kaba sa dibdib na sila'y papaslangin ng mga kaaway. Nakakapagod mamuhay ng ganun. Ngunit hindi pa rin naniniwala si Pusaka at ang karamihan. Natuto pa rin ng kaaway ang kanilang mga nasambit. Magandang araw. Maaari niyo ba kaming matulungan? Maaari niyo ba kaming dalhin sa kaanak ng yumaong si Raha Manggubat? Ako natutulong sa'yo, Ginoo. Pagpatuloy mo lang ang iyong mga gawain at ako nang kakausap sa kanya. Sa iyong kilos at pananamit, batid kong kayo mga dayuhan. Sino kayo? Saan kayo nanggaling? At anong ginagawa niyo dito sa aming pod? Sa tingin mo ba'y maayos na kausap ang datong kaaway ni Dayaw? Sapagkat ikaw ang inaalala ko, Amaya. Matitiyak kong pagbubuntungan kanila ng galit kung sakasakaling sila'y lumusob dito. Malaking kaparusahan ang iyong haharapin. Ipagdasal na lamang natin sa mahal na laon na hindi magkatotoo ang mga sinabi mo. Naway makarating ako ng ligtas at buhay pa sa ating banwa. Kami galing pa sa malayong kabundukan.
Doon kami namamahay. Kabilang ang aming lahi sa tinatawag ng mga tagalabas na lumad. Mga lumad. Narinig ko na iyon sa aking pangangalakal sa Subo. Ngunit bakit niyo hinahanap ang kaanak ng pumanaw na Raha? Nandito kami upang isuplong ang isang babaeng tumakas sa puod na ito. Sa pagkakaalam ko, siya ang pumaslang sa inyong Raha. Si Amaya? Tila nagkakamali ka pagkat si Amaya ay matagal lang patay. Kung kayo'y nililin lang ni Amaya. Pagkat siya'y buhay pa at nananatili sa aming banwa. Ginoong Banok, nasaan na si Ginoong Bagani? Kagabi pa siya lumisan. Saan siya nagtungo, Ginoo? Nagtungo ang aking kapatid sa pamilihan upang bumili ng sandata upang gamitin daw natin sa ating pag-aaklas. Kung gayon ay kumikilos na nga ang Ginoo. Nararapat din na kumilos na tayo para tawag. Tayo na. Ano pa talaga ang ating bibilihin, Ginoo, nang makatulong naman ako sa inyong paghahanap? Nais ko maghanap ng mga bagong sandata at kalasag na maaaring makatulong sa atin. Katulad ba ng mga kalasag na yun, Ginoo? Magaling ba, no? Tayo na. Maaari ba makita ang mga ukit na ito? Maganda ang ukit nito, Ginoo. Maaari makita iba. Bana, ikaw na bahala dito. Bagani. Amaya. Paumanin. Maaring mali ka sa iyong tinutukoy na Amaya. Dahil hindi maaaring buhay ang taksil na yon. Inilibing namin ang kanyang puso dito sa aming pod. Hindi ako maaaring magkamali. Pagkat nasambit ni Amaya, nagaling siya sa lahi ng mga batukan. Isinalaysay niya sa aming nanikyad ang pagpaslang niya sa Raha. At siya'y may kasamang babae na nagngangalang Ahak. Hindi ba yun ang katangian ni Amaya na hinahanap niyo? Lahat ng iyong tinuran ay totoo hinggil kay Amaya. Sumama kayo sa akin yan din. Ano yan, Niloy? Ito ang aking kasuotan sa araw ng aking pakikipag-isang dibdib. Di pa rin ako makapaniwala na magaganap nga ang isang nakakalungkot na pangyayari. Huwag ka nang malumbay. Pagkat ayoko nang madagdagan pa ang bigat ng aking damdamin. Paminsan ay kailangan natin tahakin ang hindi natin nais upang makamit ang ating tanging hangad. Amaya! Maya! Bakit? Ano ang iyong kailangan? Paumanhin, nagkamali lamang. Ginoo! Paano mo nalamang si Amaya ang nakita mong yun? Sapagkat nakita ko siya, Bano. Hindi ako maaaring magkamali. Si Amaya nakita ko. Paano mo makikita si Amaya kung siya'y patay na? Maaring guni-guni mo lang ito. Tama ka. Tila guni-guni ko lamang yan. Kaya nakala ko si Amaya ang nakita ko. Mali pa yung adlaw, Hara. Kami mga hayahay mula sa balay ng Raha. Tanggapin ninyo ang mga bungang ito. Handog ng aming Panginoong si Raha Ngaway sa kanyang mapapangasawa. Daghang salamat. Balili, ipasok mo ang mga ito. Sandali lamang. Hindi ba kayo ang mga kapanalig ni Amaya? Higit na mapalad kayo sa dinanas ng taksil na yon pagkat buhay pa kayo. Paumanhin, mahal na Hara. Ngunit kalabisan yata na paratangan ninyo ang isang taong pumanaw na. Siya'y wala na rito upang ipagtanggol ang kanyang sarili. At batid ko, hindi siya taksil tulad ng inyong paratang. At sino ka naman at tila kapanalig rin ni Amaya? Ako si Dalang.
Talaang. Narinig ko na ang pangalan niyan. Hindi ba't ikaw ang ina ni Amaya? Paano ang mga kalasag at kampilang ito? Tiyakin mo na walang makakakita sa'yo. Magpatuloy kay Waba na itago ang mga yan. Nang sa gayon ay magamit natin yan sa takdang panahon. Mauuna na ako sa'yo, baka may makakita pa sa akin dala ko mga ito. Mag-ingat ka, Bano. Tila totoong-totoo ang aking nakita. Hanggang tama si Bano. Ako'y nagkamali lamang. Amaya, ano bang ginagawa mo sa akin? Bakit kahit patay ka na, ikaw pa rin ang nasa isip ko? Isa itong sumpa. Sinusumpa mo ako. Ambuyaw, bakit tila nagdadalawang isip ka pa? Hindi ba't kinapupuotan mo rin si Angaway dahil sa ginawa niyang pagtataksil kay Raha Manggubat? Umanib ka na sa amin upang mapabagsak natin ang pamunuan ni Angaway. Walang mangyayari sa atin kung mananahimik tayo at di kikilos. Ngunit magkaibang bagay ang pagkamuhi ko sa Raha at ang gumawa ng hakbangin upang mapatalsik siya sa pamunuan. Kailangan pa itong pagnilayan. Pagka sa sandaling matalo tayo, mawawala ang ama ng aking mga anak. Naunawaan ko yon. Ngunit pag-isipan mo rin itong mabuti. Mahalaga ang pag-aanib mo upang mapalaya na natin ang ating puod kay Angaway. Hinihiling ko rin sa iyo na mangako kang hindi mo babanggitin kahit kanino ang ating naging usapin. Huwag ka mabahala, Sungil. Nangangako ako. Anong ipinangako ng taong to sa'yo, Sungil? Ikaw nga ba ang ina ni Amaya? Ako ang Iloy ni Amaya. Nauunawaan kita kung bakit mo siya pinagtatanggol. Ngunit, marami ka pa rin hindi nababatid ukol sa kanya. Kinagiliwan ko noon ang anak mo. Kinabayan at kinatigan laban sa mga taong nais siyang pabagsakin sa pood na ito. Ngunit sa kabila ng aking tulong at kabutihang asal ay pinili niya pa rin akong pagtaksilan. Hindi ko maunawa ng inyong pinagdaanan ni Amaya. Ngunit, hindi man siya lumaki sa aking piling at sa ilalim ng aking kalinga. Batid ko na dugo ko ang dumadaloy sa kanya, kasama ang marangal na dugo ni Datu Bugnan. At batid ko na siya ay lumaki ng matuwid at hindi taksil tulad ng inyong paratang. Napansin kong taimtim ang inyong pag-uusap. Ano bang hiniling ng tao ito sa'yo para siya mangako? Hindi makabuluhan ang aming pinag-uusapan, Paragahin. Makakaalis ka na, Ambuyaw. Paragahin, sino itong mga kasama mo? Tila hindi sila taga rito sa ating pood. Siya si Sakab, na mula pa sa malayong banwa. At may inilahad siyang mahalagang balita sa akin kanina. Isang mahalagang balita na magpapahamak sa inyong dalawa ni Sungil. Walang ina ang magsasabi ng masama ukol sa kanyang anak. Kaya't gagalangin ko ang iyong tinuran. Ngunit hindi nakangahulugan na ito'y aking tatanggapin pagkat napakapait ng dinanas ko sa iyong anak. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Humayo na kayo. Anong nais mong ipahiwatig? Si Amaya'y buhay pa! Siya'y naninirahan sa pood ng dayuhang si Sakab. Sa makatuwid, kayong dalawa ay naninlang sa ating Raha na si Amaya ay patay na. Hindi totoo ang iyong paratang. Dinala namin ang puso ni Amaya dito sa pood bilang patunay na siya'y pumanaw na. Maaring ibang Amaya ito. O di kaya'y kahalintulad lang ng pangalan ng tinutukoy ng taong ito. Pinahayag sa akin ni Sakab na ang Amayang isinuplong niya ay isang takas. At nagkukubli sa kanilang pood pagkat pinatay niya ang Raha. At kayong dua, pinagtakpan niyo ang inyong kahangalan nang dalhin niyo ang puso ng ibang tao para lamang patunayan
na pinatay niyo si Amaya. Makakarating to sa Raha ngayon din. At tinitiyak ko sa inyong dua na mapaparusahan kayo. Naway kasiyan tayo ng ating laon at ng diwatang si Malandok na mapagtagumpayan ang ating pakay na mapaslang natin si Amaya. Orawan, ano nangyari sa'yo, Orawan? Orawan! Mauuna na akong magbuni sapagkat tiyak na sa sandaling ito ay bumubula na ang bibig ni Lingayan at naninigas na ang kanyang katawan. Kung nalason nga siya, anong huli niyang kinain? Yung bunga kahoy na ipinasunog ng Hara. Sino itong taong na ito naghahangad upang kayo paslangin? Tiyak na si Dalang ang sisisihin ng mga tao sapagkat siya ang nagdala ng makamandag na pagkain kay Lingayan. Dalawa sa aking kalaban ang aking nailigpit ngayong gabi. Tila nangungulila ka pa rin sa amin, Puod. Kung gayoy matutuwa ka pagkat may mga panauhin ka na matagal ka na nais masilayan.